Magandang araw po muli at muli po, welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Basahin po natin itong naging pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol doon sa sinasabi ng mga ilang kongresista na siya ay isang spoiled brat o bratinela. Ito po ang kanyang pahayag. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o isang spoiled brat dahil kilala nila ako simula noong ako ay nasa Davao pa. Simula nang ako ay mayor pa hanggang sa naging vice presidente ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. So, yan po ang naging pahayag ni VP Sara patungkol doon sa sinasabi na siya ay isang spoiled brat. At dito po sa kanyang interview na ito, nabanggit din po niya na mayroong iilang kongresista na hindi gusto yung mga sagot niya at hindi sanay sa pinupuna kapag hindi nakukuha ang gusto. At meron ding daw ilang kongresista na hindi sanay na sinasagot yung kanilang mga patutsada kapag hindi nila nakukuha yung gusto nilang mangyari. At dito po, nabanggit din ni VP Sara na 2 tao lang daw ang naghahawak ng pundo ng Pilipinas. At hindi man po niya sinabi kung sino, para pong tumatama ito kay Lisa Arneta Marcos at saka kay Romualdez. Dahil sa totoo lang, parang sila lang naman talaga nagpapatakbo ng gobyerno at si Bongbong Marcos ay isang dakilang tagasunod lamang. At dahil po dito sa naging pahayag na ito ni VP Sara ay naungkat na naman yung impeachment para sa kanya. At ito po yung mga sinasabi nila. So ito po yan. Maghahain na raw na naman ang impeachment ang Kongreso at nakalatag na daw yan dahil nga sa sinabi ni Inday na siya ay hindi isang spoiled brat at nabanggit din niya na 2 tao lang talaga sa Pilipinas ang naghahawak ng pondo. At yan naman po ay sinalungat kaagad ng kapatid ng Pangulo na si Jaime Marcos na ang sabi nga niya, i-impeach nyo ang Vice President Sara ay naghahanap kayo ng gulo. Ito po ang kanyang naging pahayag. So, ang sinasabi po ni Jaime Marcos, kung naghahamon ba kayo sa 32 million. Ito po yung 32 million, ito po yung mga taong bumuto kay VP Sara noong panahon ng eleksyon. O naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan. Alalahanin ninyo ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay pinakamalaki sa kasaysayan. Yan po ang sinasabi ni Jaime Marcos. Balikan po natin itong issue ng impeachment. Ito po kasing issue ng impeachment para kay Vice President Sara Duterte ay ilang beses nang nabalita sa Senado. Matatandaan po noong bago pa man siya mag-resign sa DepEd at noong hindi siya sumali sa
ginawang SONA ni Bongbong Marcos noong July 22, marami na pong haka-haka o bulong-bulungan daw ng impeachment sa Kongreso. At sabi nga ni Sara, kahit itanggi nila yan, alam niya kasi mayroon pa naman daw siyang mga kaibigan sa loob. At ang isa pong naging balakid dati ng impeachment ay dahil dun sa taas ng rating na nakukuha ni Vice President doon sa mga survey na lumalabas. At isa pa, mukhang may problema dahil nga pagkatapos ng SONA ay lumabas yung malaking problema ng administrasyon, yung mga flood control na patunayang hindi naman totoo at mga nawawalang gastos at mga pondong nauwi na lang sa wala. Kaya nga po ngayon makikita ninyo busy sila sa mga paayuda at magtataka ka may pangyayari pang ang binabaha ay ang Metro Manila pero sila po ay nagbibigay ng ayuda sa malalayong probinsya sa Mindanao, partikular sa Davao. Ang dahilan ay para makakuha ng simpatya at makuha yung kalooban ng mga tao at bumalik ang tiwala sa kanila. So ito pong impeachment na sinasabi na ito, mukhang hindi naman ito mangyayari pero sa tingin ko ipupus ito ng mga taong malapit kay Romualdez at doon sa mga taong malapit sa Pangulo. Kasi sa sitwasyon ng Pangulo ngayon, ang daming issue, ang daming mga tao o ang daming mga pangyayari at kung saan lugar na may naghahangad na siya ay bumaba maging sa abroad, sa ibang bansa, ipinagsisigawan na siya ay mag-resign. At lalo na po dito sa Pilipinas, sa Liwasang Bonifacio, hindi nawawala yung grupo ng mga tao. At may mga kaparian na nga at may mangilan-ngilan ng mga dating sundalo at opisyal ng gobyerno na sumasali at naghahangad na siya ay pababain. So kung tingin ko, kung itutuloy nila itong impeachment, tingin ko rito magkakaroon sila ng malaking problema sa mga tao dahil baka ito ang magudyok at magbigay ng isang senyales sa mga tao para magkaisa at tuluyan na silang palayasin sa Malacanang. Matatandaan po kasi na yung nangyari sa kanyang mga magulang, sa kanyang ama ay yan din po ang nagudyok ang isang naging hakbang ng mga tao para sila ay paalisin sa Malacanang. At kung sa panahon na ito ay ipipilit ni Bongbong Marcos o ni Lisa Araneta Marcos na paalisin si Sara o ni Romualdez sa pamamagitan ng impeachment, mukhang magiging malaking problema. Kasi sa dami ng issue sa gobyerno, partikular yung issue ng Pangulo sa kanyang pagkakasangkot sa droga, na hanggang ngayon hindi nila mabigyang liwanag, hindi nila masabing totoo o hindi, at hindi nila magawang demandahin yung mga taong nagsasabing sila ay mga involved sa droga, kamukha ni Maharlika at si Kati Binag o kahit si Morales ay hindi nila madirektang kasuhan sa hukuman kasi mapipilitan silang patunayan na hindi sila mga involved sa droga at sila ay hindi gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Kasi kung pupunta po tayo sa hukuman at yan naman ay hihilingin noong mga nagdidemanda, kanilang mga idinamanda, ang katunayan na sila ay hindi talaga involved sa droga. So mapipilitan silang ipakita. At maaari pong yan ang isang dahilan kaya hindi nila magawa-gawang magpasailalim sa isang lehitimong drug test. Ngayon po may bagong issue na lumalabas na may mga kausap na raw na doktor ang pamilya Marcos at
ospital para sagawa yung drug test, pero palalabasin na sila ay mga negative at hindi involved sa droga. So, ito po ang isang masakit ngayon kapag pinilit niya talaga yung impeachment na yan. Talagang, tingin ko, mapipilitan talaga ang mga taong sila ay pursahang palisin. So, at gaya ng sinasabi ni Jaime Marcos, although si Jaime isa ring Marcos, pero sa isang banda meron siyang katwiran na yung 33 milyong boto na nakuha ni Sara ay malamang pumunta sa kalsada at ipagsigawan na sila ay palisin. So kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi sa issue na ito? Hanggang dito na lamang po muli at sana po paki-like and subscribe na lamang po. Maraming salamat.